Tatlong magagandang customized cakes po tayo for today's video. Magandang buhay mga kananay cakes! Ang bilis ng panahon, no? February na agad. 10 months na lang before Christmas. Sorry! Malapit na nga ang Valentine's Day at sigurado ako fully booked na ang mga hotel. Huy, ba't naman nasali yun? What I mean po fully booked sa cake order, yung mga kapwa ko home baker. Wow! And for sure, ngayon pa lang ay naghahanda na yan sila para sa kanilang mga pa-order sa darating na Valentine's Day. Amazing! Papa, sana all ka na lang talaga. For now, wala pa nga tayong entry for Valentine's. Kasi pinag-iisipan ko pa kung magpapa-order ba ako or yung kusang order na lang yung i-cater ko. Hindi pa kasi tayo makahapit sa pa-order ngayon kasi meron tayong mga cute na ito. O, di ba maliliit pa at lahat sila mga alagain at bantayan pa talaga. At alam naman po natin na kapag may baby, sobrang hirap kumilos talaga, lalo na kapag naghahanap buhay ka pa. Pero hindi yan sila naging hadlang sa akin para hindi ipagpatuloy yung nasimulan kong munting negosyo. Amazing! I-flex ko lang po sa inyo itong nagmamaganda kong cake topper na pinagawa ko kay Miss Jenny Bedes. Good thing, malapit lang siya dito sa amin, kaya dahil dyan nakatipid si customer ng shipping fee. Masyado ngang mahaba itong name ni Celebrant kaya tinatansya ko muna siya bago ko idikit ng tuluyan itong topper. Kaya ang ginawa ko na lang para mabasa siya ng maayos at maganda naman tingnan sa cake ay pinaghiwalay ko na lang yung name niya. Naglagay nga rin pala ako dito ng artificial flowers. Pink sana yan kaso wala akong mahanap na babagay dito sa design ng ating cake. Sabi ko nga kung wala akong mahanap ay ipo-fondan ko na lang kaya ayan gumawa ako dito ng rose kaso sabi ko hindi bagay. Kaya ang ginawa ko ay pinagpaalam ko na lang kay ma'am kung pwede ba na ibang flowers na lang yung ilagay natin. And good thing ay pumayag naman si ma'am and bumagay naman yung nabili nating flowers dito sa design ng ating cake. Para ma-sanitize itong ating artificial flowers, ito pa inugasan ko sa running water and then binabad ko sa dishwashing liquid ng 30 minutes and then binanlawan ng 3 beses hanggang sa mawala yung sabon niya at in-air dry na siya. And then kinabukasan, ito na at dinecorate na natin siya sa cake. Nilagyan ko lang pala siya ng toothpick para naka-elevate ng konti yung ating flowers at hindi siya magmukhang nakapatong lang doon sa cake. Naglagay lang din ako dito ng non-edible decorative balls. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan. Basta yan na yon. And for the final touch, naglagay ako dito ng edible pearls or drudges. So, ito na ang ating final look. Ito pala yung inspo sa cake natin. At color lang talaga yung nabago sa kanya. Ano sa tingin nyo? Nabigyan po ba ng hustisya? Pinatanggal ko lang yung cross doon sa body ng cake kasi meron na siya doon sa taas. And para maging mas malinis tingnan yung ating cake. Pero syempre, lahat ng binago ko dyan with the consent ng ating client. Hindi pwedeng maging pala decision tayo dyan. Thank you so much, Ma'am Charlene, sa tiwala at sa paulit-ulit na pag-order dito sa EDH. Etong second cake natin ay 7 inches pa rin yung diameter niya and 5 inches naman yung height niya. Ito pala yung promo package B natin na 1,590. Malaking cake po ito ha at may kasama na po siyang 12 pieces, 2 ounce na cupcakes. Alam niyo mga kananay cakes, na-retain ko yung price nito at ginawa kong promo kasi nag-price increase na ako. Kasi alam niyo naman na habang tumatagal ay pataas na ng pataas yung mga presyo ng ingredients and mga raw materials itong ating mga baking supplies, 'di ba? Kaya kailangan natin mag-price increase. Nag-price increase na pala ako noong January 15. Konti lang naman, mga 50 pesos ganun. Pasensya na agad sa ating mga suki kasi affected din naman po kami ng inflation. Aba, hindi naman po pwede na yung price namin noong nakarang taon ay presyo pa rin namin hanggang ngayon. Alam niyo naman po kung gaano kataas ang mga bilihin yan. Hindi na natin kailangan isa-isahin pa. Alam niyo na po yan. At sabi ko nga, ni-retain ko ang price nitong package B at ito po ang ginawa kong pa-promo. Yes, imbes na mag-price increase ako dito, ito na lang yung ginawa kong promo kasi yun po yung talagang nagkiklik sa ating madlang people. Kaya kayo mga kananay cakes, kung gusto nyo makasurvive yung inyong negosyo, hanapin nyo talaga yung kiliti ng inyong target market. Yes, malawak ang ating market pero hindi po lahat ay afford ng customized cakes. Kaya dapat alamin po talaga natin yung mga pasok sa budget ng ating target market or doon sa ating location. At sa sobrang kadaldalan ko nga ay tapos na pala itong ating cake. And as you can see po kanina ay tinetest natin yung stability ng ating cake kasi po ito ay di-deliver pa from Pinagbuhatan Pasig to Taguig. Kami din po mismo yung nag-deliver nito so kailangan ma-secure talaga natin yung security ng ating cake. Then after namin mag-deliver sa Taguig ay dumiretso na kami dito sa baking store sa may Kapasigan Pasig para mamili ng aking mga baking supplies. So you know, niro-rolling lang natin yung ating kapital para tayo ay tumagal sa ating negosyo. So hindi pwedeng magastos dito. Kailangan
kailangan marunong ka talaga magpaikot ng puhunan mo. Nakakatuwa nga kasi unti-unti na namin napupundar yung mga kailangan naming equipment para dito sa pagbibake ko. And buti na lang talaga at supportive din yung partner ko. Kaya for the go. Amazing! Kaya sa magpartner dyan, dapat po ay nagtutulungan kayo ha para maalwan ang buhay. Babae hindi katulong ha, lalo na pag nanay ka na. Kaya wag kayong papayag na kayo ay hindi kumikita ng sarili nyong pera. Na ultimo kahit pang skincare mo lang ay hindi ka makabili. Ay naku, wag kayong papayag ng ganon. Gutom ang abutin nyo. Kaya kung may pagkakataon kayo, humanap kayo ng paraan para kayo ay magkapera. Pag umasa sa sweldo ng asawa dahil kulang yon, sana in-inspire ko kayo. Follow for more. Thank you for watching. Bye!